Setyembre, taong 2018. Isang nakagigimbal na eksena ang tumambad sa loob ng isang apartment sa Makati. Isang babae ang natagpo ang wala ng buhay sa kanyang silid katabi ng kanyang basag na cellphone. Ang nakadiskubre sa kanya ay ang sarili niyang kapatid na noon ay bibisita lamang sana upang kumustahin siya matapos ang ilang araw na hindi pagsagot sa mga tawag at mensahe. Nang hindi nagbukas ang pinto, napilitan ng kapatid na humingi ng tulong sa landlord ng apartment. Pagpasok nila sa loob, bumungad ang bangkay ng 27 taong gulang na si Crisel Dominguez. Agad na dumating ang mga pulis at crime scene investigators. Sa kanilang paunang pagsusuri, napansin nilang may mga palatandaan ng marahas na pananakit sa katawan ng biktima. Mabilis na kumalat ang balita lalo pat hindi ordinaryong babae si Crisel. Isa siyang dating beauty queen na nakapag-uwi ng ilang titulo sa iba't ibang pageant sa Kamaynilaan. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan ay ang mga chismis na matagal nang umiikot tungkol sa kanya. Ayon sa mga usap-usapan, may mga naging karelasyon umano siyang mga mapanganib na negosyante at maging sa mga politiko. Dahil dito maraming tao ang agad na nagbigay ng kani-kanilang teorya tungkol sa kanyang pagkamatay. May mga naniniwalang may kinalaman ito sa pamilya ng kanyang mga naging karelasyon. Habang lumalalim ang investigasyon, lalo namang dumami ang mga pangalan ng posibleng suspect. Ngunit sa likod ng lahat ng chismis at espekulasyon, may isang katotohanang gugulantang sa publiko. Bago naging laman ng mga balita dahil sa kanyang pagkamatay, matagal nang kilalang personalidad si Crisel sa mundo ng pageantry. Lumaki siya sa isang middle class na pamilya at maagang natutong mangarap ng mas magandang buhay. Maganda, matangkad, may natural na karisma, mabilis siyang napapansin saan man siya magpunta. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, outgoing at palakaibigan si Crisel. Madali siyang makihalubilo sa iba't ibang uri ng tao. Dahil sa kanyang kagandahan at kumpiyansa sa sarili, naging madali naman para sa kanya ang makapasok sa mundo ng pageant. Sa paglipas ng mga taon, sumali siya sa iba't ibang patimpalak at nakapag-uwi ng ilang titulo. Dahil dito nakilala niya ang maraming sponsor, event organizer, negosyante, at mga taong may impluwensya. Unti-unti ring gumanda ang kanyang pamumuhay, ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang pangalan ay ang pagdami ng mga chismis tungkol sa kanya. May mga nagsasabing may mga mayayamang lalaking tumutulong sa kanyang mga gastusin. Bagamat walang napatunayang kaso laban sa kanya, paulit-ulit na lumalabas ang mga alegasyong ito sa iba't ibang pagkakataon. Noong 2015, isang eskandalo ang umani ng pansin matapos umanong sugurin siya ng asawa ng kanyang naging kalaguyo. Mabilis na kumalat ang balita ngunit kalaunan ay bigla ring nawala sa publiko ang usapin. Walang opisyal na reklamo at walang kumpirmasyon kung ano talaga ang nangyari. Habang tumataas ang kanyang estado sa buhay, unti-unti namang lumalayo ang kanyang relasyon sa pamilya. Ayon sa ilang kamag-anak, naging bihira na siyang umuwi at mas naging abala sa kanyang sariling buhay. Gayunpaman, nanatili pa rin ang komunikasyon niya sa kanyang kapatid na si Nicole Dominguez na siyang isa sa pinakamalapit na tao sa kanya. Marami ang humanga kay Crisel dahil sa kanyang tagumpay. Ngunit mas marami rin ang humusga sa kanya dahil sa mga usap-usapan tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa kabila ng lahat, may isang lalaking lubos niyang pinagkatiwalaan. Noong 2019, nakilala niya si Police Lieutenant Jerwin Verceles. Tahimik, seryoso at reserve ang personalidad ni Jerwin. Kabaligtaran siya ni Crisel na palakaibigan at laging nasa sentro ng atensyon. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, naging malapit ang dalawa at kalaunan ay naging magkasintahan. Ayon sa kanilang mga kaibigan, naging maayos naman ang relasyon nila. Madalas silang makita sa mga bakasyon at iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
Nakapaglakbay rin sila sa ibang bansa at madalas magbahagi ng masasayang larawan sa social media. Dahil dito isa si Jerwin sa pinaka naapektuhan ng nangyaring trahedya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isa-isang sinuri ng mga otoridad ang mga taong maaaring may motibo upang saktan siya. Dahil sa mga usap-usapan tungkol sa kanyang mga nakaraang relasyon, mabilis na dumami ang pangalan ng posibleng suspect. Kabilang sa mga unang investigasyon ng ilang negosyanteng minsang naiugnay sa kanya. Muli ring lumutang ang pangalan ng isang mayor na matagal nang napapabalitang ibinabahay si Crizelle. Sa loob ng ilang linggo, iba't ibang espekulasyon ang kumalat. May mga naniniwalang may kinalaman sa pera ang kaso. Ang iba naman ay naghinalang may taong nais patahimikin si Crizelle dahil sa mga lihim na alam nito tungkol sa mga makapangyarihang personalidad. Ngunit habang nakatuon ang atensyon ng publiko sa mga kilalang pangalan, may isang mahalagang ebidensyang natagpuan ang mga investigador. Mula sa security camera ng apartment building, na-recover nila ang footage ng mga taong pumasok at lumabas sa gusali bago matagpuan ang bangkay ni Crizelle. Sa unang tingin ay hindi malinaw ang kuha. Ngunit matapos isailalim sa enhancement ng forensic team, may isang mukha ang lumitaw sa video. Isang lalaking lumabas sa apartment ni Crizelle, isang araw bago siya natagpuang wala ng buhay. Siya ay walang iba kundi si Police Lieutenant Jerwin Verceles. Dahil dito unti-unting nagbago ang direksyon ng kaso mula sa negosyante at politiko, nagsimulang mapunta ang pansin ng mga otoridad sa nobyo mismo ng biktima. Sa panahong yun, hindi pa malinaw kung ano ang nangyari sa loob ng apartment. Wala pang sapat na ebidensyang magpapatunay na may direktang kinalaman si Jerwin sa pagkamatay ni Crizelle. Ngunit malinaw na siya ang isa sa mga huling taong nakita sa lugar bago mangyari ang krimen. Habang sinusuri ang bagong impormasyon, isang mahalagang pahayag ang ibinigay ng kapatid ni Crizelle. Ayon sa kanya, ilang linggo bago ang insidente ay nagkwento si Crizelle tungkol sa isang lalaking nanliligaw sa kanya. Sinabi rin umano nito na pinag-iisipan na niyang tapusin ang kanyang relasyon kay Jerwin. Bagamat wala siyang ibinigay na pangalan noon, sinabi niyang tila lumalamig na ang samahan ng magkasintahan sa mga huling buwan ng kanilang relasyon. Ang impormasyong ito ang nagbigay sa mga pulis ng bagong anggulo sa kaso. Sa unang pagkakataon lumitaw ang posibilidad na hindi pera, politika o negosyo ang dahilan ng pagpatay. Posible ring selos ang ugat ng lahat. Matapos ang pahayag ng kapatid ni Crizelle, mas pinagtuunan ng mga investigador ang kanyang cellphone at mga online account. Sa tulong ng digital forensic experts, na-recover nila ang ilang mensahe sa nasirang cellphone ng biktima. Dito nila natuklasan ang isang pangalan na hindi pa lumalabas sa investigasyon, si John Martin Rendorio. Tulad ni Crizelle, matagal na rin siyang nasa mundo ng pageantry. Magkakilala na ang dalawa sa loob ng maraming taon dahil sa kanilang mga naging paglahok sa iba't ibang pageant at events. Ngunit ayon sa mga mensaheng na-recover ng mga otoridad, muling nagkaroon ng komunikasyon ng dalawa noong Hunyo 2018. Sa loob ng mga sumunod na buwan, naging madalas ang kanilang pag-uusap. Nagpapalitan sila ng mensahe halos araw-araw. Habang sinusuri ang kanilang mga conversation, napansin ng mga investigador na unti-unting naging mas personal ang kanilang komunikasyon. Lumabas din sa records na may mga pagkakataong nagkita ang dalawa sa ilang restaurant at hotel sa Metro Manila. Mas naging mahalaga ang isang bahagi ng kanilang usapan nang mabasa ng mga investigador ang ilang mensaheng nagpapakitang pinag-iisipan ni Crizelle na tapusin ang kanyang relasyon kay Jerwin Verceles. Sa mga mensaheng yon, ipinahihiwatig niyang hindi na siya masaya sa kanilang relasyon at nais na niyang magsimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Dito nagsimulang mabuo ang teorya ng mga pulis. Ayon sa kanilang investigasyon, ilang linggo bago ang krimen ay napansin ni Jerwin ang pagbabago sa ugali ni Crizelle.
Naging bihira ang kanilang komunikasyon at madalas umanong malamig ang pakikitungo ng babae sa kanya. Noong September 2018, bumisita si Jerwin sa apartment ni Crisel upang kausapin ito tungkol sa kanilang relasyon. Kinumpronta umano ni Jerwin si Crisel kung may iba itong lalaking ngunit itinanggi ng babae at sinabing nais na niyang kumalas sa kanilang relasyon. Hindi pumayag si Jerwin at sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakuha ni Jerwin ang cellphone ng babae. Doon niya nakita ang mga mensahe. Nabasa niya ang palitan ng usapan nina Crisel at John Martin, maging ang kanilang pagsisiping sa hotel. Mula sa puntong yon, mabilis na nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Nagkaroon ng marahas na komprontasyon sa loob ng apartment. May mga palatandaan ng pakikipaglaban at pagtatanggol sa sarili mula sa biktima. Ang simpleng pagtatalo ay nauwi sa karasang nagtapos sa pagkamatay ni Crisel. Matapos ang insidente, iniwan ng salarin ang apartment at sinubukang magmukhang walang alam sa nangyari. Sa mga unang araw ng investigasyon, ipinakita ni Jerwin ang imahe ng isang lalaking labis na nagdadalamhati. Ayon sa ilang nakakakilala sa kanya, tila hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang nobya. Ngunit may isang bagay na nagsimulang magdulot ng pagdududa sa mga otoridad. Hindi siya dumalo sa lamay ni Crisel. Ilang araw lamang matapos ang pagkamatay ng beauty queen, bigla siyang nag-book ng flight patungong Thailand. Noong una, inakala ng marami na bahagi lamang ito ng kanyang paraan upang makayanan ang emosyonal na epekto ng trahedya. Ngunit habang tumatagal ang investigasyon, lalo namang lumalakas ang mga ebidensyang nagtuturo sa kanya. Sa puntong yon, nagsimulang maniwala ang mga investigador na hindi simpleng pagdadalamhati ang dahilan ng kanyang pag-alis ng bansa. Posibleng isa itong pagtakas. Nang malaman ni Jerwin na isa na siya sa pangunahing suspect, hindi na siya bumalik agad sa Pilipinas. Ilang buwan siyang nanatili sa Thailand habang patuloy na lumalalim ang kaso laban sa kanya. Samantala, tahimik namang nagtatrabaho ang mga otoridad upang mabuo ang lahat ng ebidensya. Nakipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya at maging sa mga counterpart law enforcement units sa Thailand upang matunton ang kanyang galaw at lokasyon. Noong 2019, matapos ang ilang buwan ng pagtatago, natuntun si Jerwin sa isang mall sa Bangkok, Thailand. Sa tulong ng mga lokal na otoridad, isinagawa ang operasyon upang arestuhin siya. Hindi na siya nakatakas. Matapos ang kanyang pagkakahuli, agad na sinimulan ang proseso ng deportation upang maibalik siya sa Pilipinas at harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang dating pulis na minsang tumutulong sa pagpapatupad ng batas ay isa na ngayong akusado sa isang high-profile case. Sa simula ng paglilitis noong Nobyembre 2019, isa-isang iniharap ng prosekusyon ang mga ebidensyang nakalap sa loob ng mahigit isang taong investigasyon. Kabilang dito ang CCTV footage mula sa apartment, mga record ng komunikasyon, forensic findings at iba pang ebidensyang nagtuturo kay Jerwin Verceles bilang huling taong kasama ni Crisel bago ito namatay. Lumabas din sa pagsusuri ng crime scene na may mga fingerprints si Jerwin sa ilang bahagi ng apartment, bagamat normal na makikita ng kanyang fingerprints dahil nobyo siya ng biktima. Tumugma ang mga ito sa mga lugar na pinaniniwalaang may direktang kaugnayan sa komprontasyong naganap bago ang krimen. Mas naging mahalaga rin ang mga mensaheng na-recover mula sa cellphone ni Crisel. Dito nakita ang lumalalim na relasyon niya kay John Martin Rendorio at ang kanyang planong tapusin ang relasyon kay Jerwin. Ayon sa konklusyon ng mga investigador, hindi matanggap ni Jerwin ang posibilidad na mawala si Crisel sa kanya. Ang matinding selos at galit ang naging mitya ng marahas na komprontasyong naganap sa apartment noong 2018. Matapos ang mahabang paglilitis, naglabas ng desisyon ang hukuma noong 2022
Napatunayang nagkasala si Police Lieutenant Jerwin Versoles sa pagkamatay ni Crisel Dominguez. Dahil sa bigat ng krimen at sa lahat ng mga ebidensyang iniharap laban sa kanya, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Sa huli, ang korona ni Crisel ay matagal nang nawala sa kanyang ulo bago pa man mangyari ang trahedya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tsismis, eskandalo at kontrobersyang ibinato sa kanya, walang sino man ang may karapatang kitilin ang kanyang buhay. Sa huli, hindi ang mga usap-usapan ang nagbigay ng sagot sa kaso, kundi ang mga ebidensyang hindi kayang takasan ng sinuman. At tulad ng maraming krimen, ang katotohanan ay maaaring maantala, ngunit bihirang manatiling nakatago magpakailanman.